Yo, bago ang lahat. Sa kabila ng panibagong pagkatalo ng Warriors, may isang bagay na medyo nagbibigay ng pag-asa sa fans. At ito ay ang patuloy na pag-a-adjust at pag-improve ni Kristaps Porzingis sa sistema ng team. Sa kanilang recent game laban sa Chicago Bulls, natalo ang Warriors sa overtime. Pero kung titingnan mo ang laro, makikita mo na may magandang nangyari sa loob ng rotation ng Warriors. Unti-unti nang nagiging comfortable si Porzingis sa kanilang system. Sa laro na iyon, nagpakita siya ng magandang all-around performance. Scoring sa loob at labas, rim protection, at spacing sa offense. Ito ang mga bagay na matagal nang kailangan ng Warriors sa kanilang front court. Kung iisipin mo, matagal nang kulang ang Warriors sa isang tall stretch big. Sa loob ng maraming taon, nakaasa sila sa small ball lineup na pinamumunuan ni Stephen Curry at Draymond Green. Effective ang system na yun noon, pero habang tumatagal ang NBA season at habang lumalaki ang mga lineup ng ibang teams, nagiging disadvantage din ito minsan. Kung tuloy-tuloy ang improvement ni Porzingis sa system, malaking bagay ito para sa Warriors lalo na sa playoffs. Ibig sabihin may inside presence na sila habang nananatili ang kanilang outside shooting. Kung magiging consistent ito, pwedeng maging secret weapon ng Warriors si Porzingis sa postseason. Ngayon naman lumipat tayo sa pangalawang topic. Isa sa mga pinaka-interesting na discussion ngayon sa NBA ay ang sitwasyon ni Klay Thompson sa Dallas. Matapos ang napakahabang career niya sa Golden State Warriors, nagkaroon siya ng bagong chapter sa Dallas Mavericks. Pero ayon sa ilang analysts, parang hindi nagagamit ng tama ng Mavericks si Klay. Sa loob ng maraming taon, si Klay Thompson ay isa sa pinaka-deadly shooters sa NBA history. Kasama si Stephen Curry, binuo nila ang tinatawag na Splash Brothers. Sa Warriors system, ang ginagawa ni Klay ay simple pero napaka-effective. Off-ball movement, catch and shoot, mabilis na release sa 3-point line. Hindi siya kailangang mag-dribble ng marami para maging effective. Sa katunayan, isa sa mga pinaka-iconic games niya ay nang umiscore siya ng 60 points na halos walang dribble. Ganito kalakas ang kanyang off-ball scoring ability. Sa Dallas, ibang system ang ginagamit. Ang offense ng Mavericks ay madalas nakafocus sa isolation plays at ball-dominant guards. Dahil dito, minsan napipilitan si Klay na gumawa ng sariling offense. At ito ang malaking problema, hindi iyon ang natural niyang laro. Kapag pinilit siyang gumawa ng shot off the dribble o maging primary creator, nawawala ang kanyang biggest strength. Sa kabuuan, dalawang interesting na storylines ang nangyayari ngayon sa paligid ng Warriors. Una, kahit may setbacks ang team, may positive development kay Kristaps Porzingis na maaaring makatulong sa kanila sa long run. At pangalawa, ang sitwasyon ni Klay Thompson sa Dallas ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang system para sa isang player. Minsan kahit gaano ka kagaling, kapag hindi akma ang role mo sa system ng team, mahirap talagang mag-excel. Kayo mga ka-NBA, ano sa tingin ninyo? Magiging malaking factor ba si Kristaps Porzingis sa Warriors sa mga susunod na laro? At sa tingin ninyo, nasasayang nga ba si Klay Thompson sa Dallas Mavericks? Comment nyo lang sa baba ang inyong opinyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa latest NBA news at analysis. Peace out!